Na-identify natin yung 4 na suspects na nandito na sa ating kustudiya at sumasailalim sa masusing investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Unit. At sa kanilang pag-iimbestiga ay meron pa tayong na-identify na iba pang maaaring kasama doon sa sinasabing initiation rights. Bugbog at paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ng 25 anyos na estudyante ng Philippine College of Criminology na si Aldrin Larry Chua Bravante nang sumailalim sa initiation ng grupong Tau Gamma Phi kagabi. Base sa inisyal na ulat, nakatanggap ng tawag ang Manila Police District bandang alas 7 kagabi mula sa Chinese General Hospital matapos dalhin doon ang isang lalaki na walang malay at may mga sugat sa katawan. Ngunit idineklara na itong dead on arrival ng mga doktor. Naabutan ng mga pulis sa ospital ang 2 sa mga frat men na nagdala sa biktima at kaya agad na isinama sa police station. Kaninang madaling araw naman, kusang sumuko sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group Quezon City Field Unit ang 2 pang suspect. Ngunit nabatid na hindi lamang 4 kundi 12 ang suspect na nakilala ng Quezon City Police District sa nangyaring hazing. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, mayroon pa mga jando silang hinahanap. Payo nito sa iba pang suspect, magkusa na ring sumuko sa mga otoridad. Ito sa iba pa sa ngayon ay wala pa tayong surrender feelers, pero tuloy ang pakikipag-ugnayan natin doon sa ibang mga miyembro na nasa kustudiya na natin, na tawagan yung kanilang mga kasamahan na kasali dito sa initiation rights at sila ay sumuko na dito sa ating kapulisan ng Quezon City sapagkat hindi titigil ang pamunuan ng Quezon City Police District sa nahanapin sila, tugisin sila at panagutin sa batas at nasa ganoon mabigyan natin ng hustisya yung biktima. Pinuntahan din ni General Maranan ang lugar kung saan nangyari ang hazing. Ipinahanap na din ito ang paddle na itinapon umano ng mga suspect sa ilog. Base nga sa ating nakita, tagun-tago nga yung lugar, at ang kabutihan naman nun, maraming mga testigo tayong natanong dito sa paligid na nagbibigay ng impormasyon. Although pa kaunti-konti, pero malaking tulong na rin yun para mabuo natin yung pangyayari. Dito sa abandonadong gusali na ito sa bahagi ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City, sinasabing isinagawa umano ang initiation rights kay Aldrin Bravante. Dito siya sinasabing pinagpapalo at pinaso ng sigarilyo sa dibdib at kamay na siya umano naging sanhi, kaya't nahirapan siyang huminga at nawala ng malay. Makakapag-file tayo ng kasong murder in relation sa Republic Act 11053, yung Anti-Hazing Law of 2018, na kung saan ito ay may parusa na habang buhay na pagkakulong at 3 million pesos na fine. Nanlulumo naman ang pamilya ng biktima sa sinapit ng kanilang anak. Talagang wala na ho, puro paso, talagang may kagat. Talagang totally violent. Pagdating mo sa ospital, wala na raw talagang buhay, sabi ng doktor. Wala na pa nila, sinusurvive pero wala na. Talagang nangingitim na ho yung mga tama niya sa katawan niya. Base naman sa salaysay ng barangay official ng Santo Domingo, sa pagro-roving nila kagabi, nakita niya ang nasa 20 kabataan na nagiinuman sa lugar subalit hindi niya alam na may hazing nang nagaganap. Yun na, nagiinuman lang. Nakita ko. Nakaupo sa mga motor, may babae pang isa. Nakita ko. Sakala ko nga may birthday. Dahil sabi ko, ba't ang daming tao dito? Mariin naman kinukundina ng PCCR ang nangyari sa isa nilang estudyante na tinawag nilang isang heinous crime. Hindi nila kinikilala ng eskwelahan ang anumang organisasyon na gumagawa ng mga bayolenteng gawain na taliwas sa itinuturo ng PCCR. Makikipagtulungan din nila ang PCCR sa isinasagawang investigasyon ng pulisya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Bravante. Dea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.